Magandang araw po. Welcome po sa isa na namang kabanata ng Kaparokya Mo. Ako po si Kuya Carlos. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang ikalawang linggo ng Kwaresma. Pinagninilayan ngayon ng simbahan ang pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo na nasaksihan ng tatlong piling alagad, sina San Pedro, Santiago at San Juan. Nangyari ang pagbabagong anyong ito o transfiguration sa wikang Ingles upang patatagin ang pananampalataya ng mga apostol sa sasapiting pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay babasahin ko sa inyo ang isang pagninilay na ibinahagi sa atin, pinadala sa atin ng ating kaparokyang si Brother Dave Cesar de la Cruz ng Confraternity of Catholic Saints. Siya ay isang liturgist ng Diocese of Cubao, isa sa mga Master of Ceremonies o MC ng ating mahal na obispong si Most Reverend Honesto Ongtioco. Siya ay nagsilbing campus minister ng Immaculate Conception Cathedral School noong 2008. At gayon rin naging professor siya ng theology sa Siena College, Quezon City. At ngayon ay kasulukuyan siyang nagsisilbi bilang campus minister ng Claret School of Quezon City. At bilang headmaster ng Liturgical Formation and Enrichment Program, isang private initiative ng mga senior servers ng Roman Catholic Diocese of Cubao. And I quote, "Bakit kailangang magbagong anyo si Jesus? Hindi ba dapat tayo ay nakafocus sa Kwaresma? Sa kanyang maluwalhating pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay? Kung babasahin natin ang Ebanghelyo at ituloy ang istorya, ang pagbabagong anyo ng Panginoon ay isang prelude sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, kung saan niya gagawin ang misteryo Paskwal. Dahil alam ng Panginoon na hindi kakayanin ng kanyang mga alagad ang mangyayari, gusto niyang palakasin ang kanilang loob at pagtibayin ang pananampalataya sa kanya. Ang pagbabagong anyo ang kanyang paraan sa pagnanais na ito. Nang magliwanag si Jesus at nagpakita sina Moises at Elias, nasaksihan ni Pedro, Santiago at Juan ang pagluluwalhati ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak. Yun nga lang, sa nais ni Jesus na palakasin ang kanilang loob at pagtibayin ang pananampalataya, lumabas lamang ang pagkamangha nila sa pangyayari. Hindi nila kaagad naintindihan ito hanggat sa nagpakasakit, namatay at muling nabuhay ang Panginoon. Tayo ngayon ay naghahanda sa mga banal na araw, lalo na sa pagdiriwang ng pag-aalaala sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Minsan, ang ilan sa atin na panghihinaan ng loob sa mga pangyayari sa Panginoon. Lalo na kung mapapanood natin ang mga palabas tungkol sa Kanya. Ang ilan naman, dahil nga namatay ang Panginoon, nagiging emosyonal at nawawalan ng pagnanais pang umasa sa Kanya. At higit sa lahat,
Akala natin tapos na ang gawain ng Panginoon na ginawa niya sa bundok ng Tabor, kung saan siya nagbagong anyo. Mga kapatid, sa tuwing tayo ay nagsisimba at nagdiriwang ng Eukaristiya, nasasaksihan natin ang pagbabagong anyo ng Panginoon mula sa tinapay at alak na nagiging katawan at dugo niya. Ginagawa nito ng Panginoon, lalo na sa tuwing tayo'y nagtitipon sa kanyang hapag, upang huwag tayong panghinaan ng loob sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Patuloy ang gawain na ito upang tumibay ang ating pananampalataya at laging umasa sa kanyang pagkalinga. End quote. Bilang pangwakas na panalangin, gagamitin natin ang collect o pambungad na panalangin para sa linggong ito, na hango sa bagong English translation ng Roman Missal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O God, you have commanded us to listen to your beloved Son. Be pleased, we pray, to nourish us inwardly by your word, that with spiritual sight made pure, we may rejoice to behold your glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Makita-kita po tayong muli sa susunod na linggo at maraming salamat sa inyong pakikisali sa ating lingguhang kwentuhan at pagninilay. Hanggang sa muli, ito ang kaparokya mo, Kuya Carlos Babiano. August nostros, subedamus